Sabi ng DDS, kahit AI generated, tama pa rin daw ang sinasabi ko. Siguro kasi DDS din ang gumawa ng AI na yon, kaya syempre, tama sa paningin nyo. Gaano man karami ang AI content na gawin ng mga DDS, hindi pa rin makakalaya ang kanilang tatay. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ang ating pong pag-uusapan ay ito pong patungkol dito sa pinost ng Ay Grabe kahapon na shinare ni Bato de la Rosa, yung AI video po na kung saan ay ito nga po si Bato de la Rosa ay napaniwala. At ang sabi nga ni Bato sa kanyang caption, buti pa daw yung mga bata. Nakita naman natin nung pinlay natin yung video na yon, AI na AI po yun. At marami na pong mga lumabas na AI video, nakita nyo sa ating paunang video, na kayang-kaya pong gayahin. Parang yung pulburon video lang yan. Kahit sila Sara Duterte, si Baste at si Pulong ay pwedeng ilagay ang mukha nila at sila ang ilagay doon sa pulburon video. Natapik na natin yan. Ngayon po, sumagot itong si Inday Sara Duterte. Kasi actually ang nakatitle sa atin dyan sa video na ito, ang mga kabobohan ng mga DDS. At kabobohan na rin ni Sara, ni Bato at ni Robin Padilla. So ngayon po, unahin natin itong si Sara Duterte dahil sumagot po siya patungkol doon sa AI na video o yung fake news na video na shinare ni Bato de la Rosa. O eto, pakinggan natin ang paliwanag ng napakatalino nating Vice Presidente. Just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste, claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI generated video. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin, basta hindi ginagawang negosyo. Kumbaga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko Just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Mayor. Napakatalino po talaga ng ating Vice Presidente. Kasi nga, saan ka naman nakakita ng Vice Presidente na ganyan sumagot, diba? Eto, parang hindi yata alam nitong si Sara Duterte na yung AI video na yon ay napakaraming naloko. Napakaraming naloko at isa na diyan ang ating senador at ang mayor ng Davao City na si Baste Duterte. Actually mali nga yung sabi na Vice Mayor Baste kasi si Baste pa rin naman ang mayor hanggang ngayon ng Davao City. Hindi pa sila nakakaupo, 'di ba? Hindi pa siya nakakaupo as Vice Mayor. Hindi pa mayor ang tatay ni Baste na si Digong. Paano naaatim ng isang Vice Presidente na sabihin yung mga ganitong bagay na okay lang sa kanya basta daw hindi pinagkakakitaan? So okay lang na nanloloko itong mga AI video na ito basta hindi pinagkakakitaan? Ano ba yan? Diba palibasa, sanay na sanay sila sa mga AI video. Sanay sila sa panloloko. Yun nga pulburon video, diba? Inilabas nila at talagang napakarami pong naniwala doon sa AI video na yon, yung pulburon video na yon. So ibig sabihin, sabi ni Sara Duterte, okay lang na manloko basta hindi ito pinagkakakitaan. Paano po yung katulad no, naniwala ang kapatid mo at naniwala ang isang senador, naniwala sa fake news, okay lang basta hindi siya monetize, basta hindi kumikita yung Ay Grabe na FB page? Ay grabe. Ay grabe ka naman VP Sara, okay lang pala sa iyo yun
basta hindi sila monetize. Ang importante, makapanloko sila. Okay lang na nanloloko basta hindi kumikita, hindi ninenegosyo. Katulad nun, shinyer ni Bato, shinyer ni Baste Duterte. Di paniwalang-paniwala naman yung mga tao doon na tunay na kabataan yung nagsasalita nun. Tunay na mga mag-aaral ang nagsasalita nun. Okay lang yun kay BP Sara kung sa bagay. Yun nga pulburon video, di ba? Hinayaan nila na ilabas, ginamit, paninira kay PBBM. Di ba? So, ganyan na pala ngayon ang ating Vice Presidente. Okay lang gumamit ng AI. Ang importante, hindi ito pinagkakakitaan. Okay lang manira kayo gamit ang AI. Basta wag nyo lang i-monetize. Yun ba ang gusto mo ipaintindi sa amin? Ngayon, eto pong AI video na ito, na-plug down na po ito. Na-fact check po ito. At eto po ay tinanggal na po sa FB. Nawala na po. At ito po ay sinasabi nga po na ito po ay isang hindi accurate at misinformation po ang pinapalabas nito. Bakit? Ito, ewan ko lang kung naintindihan nito ni Sara Duterte. BP Sara, ginamit doon yung kabataan. Batang-bata yung nagsasalita doon. Ngayon, yung kabataan na yon, yung nagsasalita na yon, nire-represent niya kunwari ang mga kabataan. At yan ang nagiging isip kuno ng mga kabataan. Yan ang nasa isip kuno nitong mga kabataan na napapaniwala ng inyong propaganda. Kunwari, yun ang kunwaring naratibo nila na ang mga kabataan ay mali ang impeachment, ay hindi dapat ginagawa yung impeachment. Diba, sabi nga dapat daw imbestigahan din ng kanilang mga sarili yung mga nasa Kongreso o mga nasa Senado na kumukontra dito sa Sara Duterte na to. Gamit po yung mga kabataan. Ang daming naniwala. Ultimo si Bato nga di ba ang sabi niya, buti pa tong mga batang to. Doon pa lang may mali na. Diba kaya ito ay tinanggal ng FB. I'm not sure kung tinanggal na. Tignan natin kung tinanggal na. Punta tayo sa Punta tayo dun sa FB page ni Bato. Kasi dun ko yung nakita na nakapost Tignan natin Okay. Eto. Tignan natin kung nandun pa. Pero na-fact check na siya na ito ay ito ay isang okay. Hindi siya tinanggal, hindi pa rin siya tinatanggal, pero may nakalagay na false information. Ayan, may nakalagay na po. At ang nag-fact check po ay ang Rappler. Ayan, nakalagay. Video of students opposing Sara Duterte impeachment is AI generated. Hindi pa pala ito tinatanggal sa FB. Kasi marami pa rin maloloko to. Marami pa rin itong naloloko. Kaya dapat tanggalin to sa FB. So yun po yung video na yon ay na-fact check na po ng Rappler na hindi po yung totoo at yun po ay AI. At kayang-kaya rin nga po itong kumbaga gayahin. At actually nga yan nga sa aking paunang video nakita nyo naman na andyan yung isang itsura ng kabataan dyan na pinapakita naman na siya ay kinokontra niya si Sara Duterte at ang mga DDS. So ganyan po ang AI. Napakadali pong imanipula nito. Sabihin mo lang kung ano, i-type mo lang kung ano yung gusto nitong sabihin. Parang uutusan mo lang siya. Kung ano ang kanyang sasabihin, gagawin niya yan. Ganyan na po ka-high-tech ngayon. AI. 'Di ba? Artificial intelligence, napaka makapangyarihang manloko. Ngayon, naloko si Baste, naloko si Bato de la Rosa. Okay lang po kay Sara Duterte
ang importante, hindi ito pinagkakakitaan. Yan po ang gustong ipaintindi sa atin ni Sara Duterte. Ngayon, punta naman tayo dito kay Robin Padilla. Kasi nga po, ito ang ating nakatitle dyan, ang mga kabobohan ng mga DDS at kabobohan na din nitong si Robin, Sara at ni Bato. Ngayon, okay, meron pong post dito si Robin Padilla. Ayan yung post ni Robin Padilla. Babasahin ko po. Langis, malaking issue to sa bilihin. May plano na ba tayo sa nangyayari at mangyayari pa? Ang kanya pong tinutukoy ay yung nangyayaring kaguluhan po ngayon doon sa Middle East between Iran and Israel. Yan po ang tinutukoy ni Robin Padilla. Ngayon, ang isang Robin Padilla po, kung ito po'y matalino, magbibigay ito ng maglalatag ng suwestyon at magandang plano na makakatulong po sa sambayanan kung matalino siya. Pero kung ito po isang bobo, magtatanong lang. Kasi wala nga itong ilalatag, wala tong alam. Wala tong naiisip na magandang bagay o magandang salita na pwede niyang sabihin patungkol sa nangyayari doon po sa Israel at sa Iran. Wala siyang wala siyang masasabi. Diba? Kaya magtatanong lang. Hanggang ganun lang siya. Hanggang tanong lang, langis. Malaking issue to sa bilihin. May plano na ba tayo sa nangyayari at mangyayari pa? Hanggang ganun lang. Kasi nga po, wala po siyang kumbaga walang utak para mag-isip, para maglatag ng mga magiging suhestyon. Kumbaga magandang maitutulong na mga salita sa ating gobyerno. Wala po. 'Di ba? Naturingang senador ganun siya magsalita o ganun siya mag-isip. Ngayon meron pa siyang isang post. Kamusta po ang ating food security? Malinaw na po ang kampihan ng mga bansa sa kaganapan sa Middle East. 'Di ba ikaw ang senador? Ba't kami tinatanong mo? Robin Padilla, senador ka. Huwag mo namang ipakita sa amin na ang ginawang senador ni Digong noong 2022 election, nag-number 1 pa sa botohan, bobo. Huwag mo namang ipakita sa amin ganyan. Huwag mo naman masyadong ipahalata na mahina kukote mo. Sabi niya, evacuation plan para sa mga Pinoy sa Middle East, oras na para pag-usapan. Kaya hindi ka pwede na maging senador o maging presidente o maging kahit man lang barangay tanod. Hindi ka pwede, Robin Padilla. Kahit barangay tanod, hindi ka pwede. Alam mo kung bakit? Mabagal ka umaksyon. Mabagal ka. Biruin mo, 6 hours ago. So, ibig sabihin ito, around 1:50 ng hapon. Kasi 7:50 na ngayon Around 1:50 ng hapon ngayong araw na ito, mo lang naisipan magtanong ang evacuation plan. Kaya hindi ka pwedeng maging pa ulit. O kaya maging leader ng bansa. Kasi sabi ni Panelo, ikaw daw presidente ka daw for 2028. Hindi pwede, bakit? Mahina ka. Tapos na ang nangyari ang problema, saka ka palang action. Dapat bago pa man lang mangyari ang problema, meron ka ng solusyon. Hindi yung kalagitnaan ng mga nangyayaring hindi maganda saka ka magtatanong o saka ka magsasalita na evacuation plan para sa mga Pinoy sa Middle East, oras na para pag-usapan. O sige, kunwari pag-uusapan natin ngayon yan. Ilan na yung nagurgur? Ilan na yung tinamaan? Ganon kabagal ang pag-iisip mo.
dapat advance ka sa mga mangyayari. Diba? Kaya nga po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sinabi naman kanina ni Atty. Claire Castro kung ano yung mga plano. Mabilis po ang mag-isip ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan niya na kagad ang DFA, ang DMW para tulungan ang ating mga kababayan doon sa Israel. Nung isang araw pa. Samantalang ang Robin Padilla ngayon pa lang nakakaisip kung ano ang dapat gawin at evacuation plan daw. Ay nako, kaya ka nagbitiw na PDP laban president eh. Kasi mahina kukote mo. Yung pumalit naman na acting party head, si Basti naman ang pumalit, sus Mariosep. PDP laban, umalis itong si Robin Padilla para daw makapag-focus sa 20th Congress. Ngayon ang pumalit, isa ring mahina kukote, si Baste. Sus Mariosep. Kaya alam nyo, etong mga ganitong pagtatanong ni Robin Padilla. Mabuti pa hindi na lang to nagpo-post kasi nakikita lang po ang kabobohan. Nakikita lang po na talagang mahina po ang kanyang pag-iisip pagdating po sa mga ganitong bagay. Kaya kita nyo sama-sama sila mga mahihina utak. Si Sara kinampihan yung AI. Okay lang daw basta hindi daw ito monetize o hindi daw pinagkakakitaan. O okay lang manloko. Basta ang importante hindi pinagkakakitaan. Ito naman si Bato, sinyer yung AI, napak-check na ng Rappler na ito ay AI. Okay lang daw kasi yun daw mensahe ang kanyang kumbaga kaya niya sinyer, yun daw mensahe nito ang kanyang gustong sabihin o ang kanyang kinakampihan dito sa AI generated video na ito. Samantalang ang tanong, yung bang mga kabataan talaga, yan ba talaga ang kanilang nasa isip? Kinakampihan ba talaga nila o ino-oppose ba talaga nila ang impeachment trial ni Sara Duterte? Diba? Napakahihina talaga. Tas ito si Robin naman, kahapon pa may kaguluhan sa Israel at Iran, ngayon lang araw na ito nakakaisip kung ano daw ang magandang evacuation plan. Sus Mariosep. Kaya hindi na po kayo pwedeng maging mas mataas pa sa inyong mga posisyon. Hindi po kayo mga pang-presidente. Mababagal po kayo mag-isip, mahihina po mga kukoto ninyo, kawawa lang po ang mga Pilipino sa inyong ganyang asta o sa inyong ginagawang pagpapakita ng mahinang kukote. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag kayo maniniwala sa mga AI generated video baka matulad kayo doon sa senador na fake news. Yun lamang po, Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.